Tama nga ang hinala nitong si RJ na ito nga si Doc Carlos ang may kagagawan kung bakit nahuli nga siya ni Moira na nandoon siya sa bahay ni Lynette. Siya pala talaga ang nag-contact dito kay Moira, kaya ito nalalaman niya. Sa isang restaurant nga kung saan sinundan ni Lynette itong si Doc Carlos dahil may ihatid siya. Doon talaga muntik na niya mabisto nga itong tatlo, si Moira, si Zoe at si Doc Carlos, na talagang magkakutsaba ang mga ito. May di kalayuan nga napansin ni Zoe na paparating na nga itong si Lynette. Kaya naman agad-agad niyang pinuntahan itong si Doc Carlos at ang kaniyang mami dahil ayaw nilang mabisto nga ang mga pinagagawa nila. Dahil siguradong sa oras na makita silang tatlo na magkasama ay siguradong magdududa nga itong si Lynette, lalo na't may trust issue na nga ito kay Moira. Kaya naman pagdatingan ni Lynette ay nagulat siya kung bakit nandoon nga nakaupo itong si Zoe dahil pinaupo nga ito ni Doc Carlos para hindi halata. Subalit malaki ang posibilidad na nagdududa na nga itong si Lynette sa mga pinagagawa ni Doc Carlos dahil pansin itong lagi na lang itong magkasama. Usual nga ay magpapalusot na naman itong si Doc Carlos at sasabihin niya na ito nga si Zoe ay pinangaralan lang niya dahil sa ginawa niya kay Annalyn noong mga nakaraan nung pinahamak siya doon kay Melba. Subalit magtataka lang itong si Lynette at sasabihin bakit niya pagagawin yon ay malabo na nga itong makikinig at imposibleng pakinggan siya nito unless kung siya nga ang tunay na ama. Sut man nga si Doc Carlos sa kanyang mga alibay dito kay Lynette, subalit halata sa kanyang mga mukha na tela na kukonsensyon siya at guilty na siya sa kanyang mga pinagagawa. Samantalang ito namang si Moira ay sinabihan siya na napakasinungaling din pala daw niya. Sinabi naman ni Doc Carlos na talagang wala daw siyang choice. Pero pa itong si Moira at sinabing pwede daw silang maging magkakampi. Subalit iginit ni Doc Carlos na hindi niya gagawin yon at hindi daw sila magkakampi. Magkaiba daw ang kanilang mga layunin. Pero pareha sila na mga sinungaling. Yun ang reality. Samantala dahil nga wala nang malapitan itong si Doc RJ, dahil nagkagulo nga sila ni Lynette at hindi siya tinatawagan o kinakausap ngayon dahil sa nangyari sa kanila ni Doc Benitez. Dito na may kinausap niya ang kanyang anak na si Annalyn ang tungkol doon. At sinabi niya may gusto ba daw sa nainay niya itong si Doc RJ nga dahil tela lapit na naman ang lapit ito at nagkagulo na naman sila dahil nga kay Doc Benitez. Sinabi ni Annalyn diretsahan na kung ano man daw ang nararamdaman niya kay nanay ay itigil na niya dahil masaya na daw ang nanay niya sa piling ni Doc Carlos at maasahan daw ito at talagang mapagkakatiwalaan. Kaya naman humingi na lang siya ng pasensya dito kay Annalyn at masaya naman siya na nakita ang kanyang nanay na naging masaya na rin dito nga kay Doc Carlos at sana nga lang daw ay talagang hindi siya lulukuhin itong si Doc Carlos. Lang ang kamalay-malay maging itong si Annalyn na itong ang si Doc Carlos ay may matinding lihim. Ang sekreto nila tungkol kay Zoe na matagal nang tinatago-tago ni Doc Carlos na ayaw na pa naman ni Lynette na maging anak itong si Zoe dahil sa kanyang ugaling hindi maganda na namana niya talaga sa kanyang inang si Moira. Samantala dahil nakita nga ni Moira na malungkot nga itong si RJ dahil nga sa kaguluhan nila ni Doc Benitez, susuyuin na naman niya ngayon at magpakabait-baitan naman siya dito kay RJ. Subalit hindi na madadala si Doc RJ sa acting ni Moira dahil halata na niya. Diritsahang sinabi ni RJ na hindi na nga siya maluloko nitong si Moira dahil nga iba ang kanyang namulatan nung magising siya sa pagkakoma ay iba din nung ngayon, parang unti-unti na nga natanggal ang kanyang maskara at pakiramdam nga niya ay pinaplastic na lang siya ng mga ito. Naman makapag-isip na nga itong si RJ na itutuloy ang kanyang plano na uuwi mo na pansamantala dito nga sa Cebu para makita din ang kanyang tatay. Hanggang dito na lang po na guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.